Hi guys, for today's video, gusto ko lang ipakita sa inyo yung area kung saan ako naglinis 3 to 4 days ago. Meron pong nag-request na linisin ko po yung grass namin, ikat dahil baka daw po magkaroon ng ahas. And fortunately, tama naman po siya dahil nung pumunta kami ng Guimaras, nung umuwi talaga ako, is merong baby snakes na nandiyan sa aming hagdan. So, yes, tama po yung nag-comment. So, ito na po yung ginawa ko 3 to 4 days ago bago pa siya nag-comment. Yung nasa baba, hindi ko lang nagawa kasi nga, hindi ko pinupush yung sarili ko na linisin yun. Pero tara, linisin natin dahil tama naman po siya. So, ayan guys. Actually, yung kalsada kasi namin, hindi pa siya na-isemento ng barangay or kung sino man ba ang dapat mag-project niyan. Kaya, maano yung damo. Napaka-thick. So, ito po yung sinabi nung nag-comment na pakikat naman ng grass nyo kasi baka po nga daw magkaroon ng ahas. So, tama naman siya. So, dahil masunurin po tayo, this time, ikakat ko na po siya. So, ayan guys. So, dito po guys, dito ko nakita yung baby snake. Actually, hindi pa ako yung nakakita yung bata. Yung kasama namin galing sa Guimaras. Kasi nga, nagbakasyon kami doon for 2 days. Tapos, nung dumating ako, inopen ko po ito, kinuha ko po ito kasi nga, aakyat kami, papasok kami sa bahay. So, sabi ko sa asawa ko kasi, gawan niya ito ng ganito muna for temporary. Pero nagustuhan ko siya kasi rustic naman yung style niya. And then, nung na-open ko ito, hindi ko talaga nakita na meron palang baby snakes dito, dito. So, nung kinuha ko siya, sabi nung bata, tita, ano po yung nakapulupot. So, nagulat ako kasi meron palang baby snakes kasi nung time na yun, sobrang init. Lumabas sila. So, hindi ko alam kung saan galing. Baka dyan lang somewhere sa mga damuhan. So, pasensya na sa mga ingay kasi nga may mga manok dito. Yes, guys. Talagang tama yung nag-comment sa comment section na ikat ko yung grass. Kasi nakaraan ko pa yan naisip na ikat. Pero hindi pa ako gumagalaw na gawin yan. Dahil syempre minsan, di ba, wala tayo sa mood na linisin. Pero dahil nung nabasa ko yung comments niya, so yes, why not? Kasi, open po ako sa mga comments at sa mga suggestions to improve, para ma-improve man sa sarili ko or sa mga dito sa bahay. So, tara guys, ipakita ko sa inyo. Okay, stay with me. Ayan. Linis na po ako. I'm using lavalier microphone. Kaya kahit hindi masyadong mataas or malakas yung boses ko, naririnig niyo siya, di ba? Clear. So, dito po ako mag-start kasi dito, medyo meron na siyang shade. Doon, mainit pa. So, ayan guys. So, try ko tong gunting namin na 1 year or 1 decade ko natang hindi nagamit. So, ayan. Okay pa naman siya guys. So, yes, tama po. Baka nga merong mga baby ahas dito na nakatago dahil, ayun maano na talaga. Makapal yung damo. Yan. So, cut ko lang to guys, Cut ko to kasi kawawa yung aming mga manok. Wala na silang tutukain na damo. Kasi, past time ng mga manok to eh. Kaya minsan, sabi ko, sa asawa ko, hindi na lang natin, yung iba kasi ini-spray din nila ng gamot, diba? May mga nilalagay sila. So, ayan. In fairness, okay pa naman siya. Tapos, yung baby Bruno ko, 6 months old pa lang, pero ang laki na niya kasi kain siya ng kain. Ayan. So, sa mga nag-comment nito, thank you so much. So, ngayon, nalinis ko na nga siya, makat ko na talaga siya.
So guys, kung makikita nyo, na-trim ko na doon sa kabila. And then, dito naman, nag-trim na rin ako. So kung makikita nyo guys, yan. Yan. So, tuloy-tuloy po yan. Kung hindi ko matapos ngayon, the next day na naman ulit. Tapos, ayan o, naikat ko na rin yung ibang sanga ng niyog. And then, naglagay pala ako ng snake plants dyan. Pinalitan ko. Tapos, pag may time pa ako later, yung ibang mga damo dyan, yan, dadamuhan ko pa siya hanggang doon. Kasi malawak kasi yung space sa paligid ng bahay namin na nakapalibot. Nasa gitna yung bahay. That's why hindi siya pwedeng isahan. So dahan-dahanin ko lang ito. Ayan, kung makikita nyo guys, so tingnan nyo, nakatambak dyan yung naikat kong grass, pero nakulit yung mga manok. So ayan, mahilig kasi nga sa mga manok, pastime niya, libangan. And then, dyan sila natutulog. And then, may mga niyog din dyan. So, sa ngayon, ito na lang muna kasi magwawalis pa ako ng mga dahon. And then, ayan. Ilagay ko dun sa kabila. And then, na-trim ko yung lemon. Dati kasi marami akong lemon dito, pero namatay siya nung mainit. Nung tag-init. And then, may flying pen dyan. So, kung makikita nyo guys, ayan o. May flying pen dyan. Kasi mahilig nga siya sa manok. Hindi naman siya masyadong nagsasabong. Pero syempre, pag merong time at merong pera extra, minsan, sumasali din siya. So, kung makikita nyo guys, yung mga lupa na yan, galing dyan kanina yung mga damo na nakuha ko. So, yan. And then, yung aso namin, kita nyo? Oo. Yung mga ginagawa nila guys. So, sayang. Dati talaga, puno to ng saging yung area na to dito. Kaso lang, pinakuha ko kasi nga yung may bahay dito sa kabila, yung kapitbahay. So, ayoko naman na someday magkakaroon ng problema dahil sasabihin, syempre, hindi naman lahat good mood tayo o ano. Mas okay na yung nag-a-adjust tayo early, di ba? So, ito na lang muna yung tinira ko. Kinuha ko na rin yung iba, guys. Kasi nga, nababangga dun sa kanilang bubong. So, i-consider natin yan at doon ko po siya naitambak. Yung mga pinangkukuha dyan na bulb nung saging. And then, sayang, kasi yung space na tinambakan ko, ayan na siya ngayon. So, someday soon, lilinisin to dito para magamit yung area. So, ito nga pala, puputulin dahil ipaprioritize yung langka. So, ayan, yung langka, may bunga na nga siya eh. Ayan o. Pero hindi yan, of course, hindi yan talaga siya mag-work dahil meron siyang molds. Ano bang tawag dito? Molds ba yan? Ayan o, yung white. Insekto. And then, meron tayong atswete or anato plant. So, yung dream home ko po talaga is simple lang. Gusto ko sana ng barn type. Pero nung time na yun kasi parang obsessed ako sa minimalism, kaya minimalist design yung pinagawa. So, yan. Okay na yan. Okay na to sa nagkaroon ng bahay. And then, yung goal ko sana yung mini farm. Mini farm na inspired na nasa ng bahay. Pero syempre hindi ko magagawa yun. Hindi ko kaya. Baka hindi ko kaya. I don't know lang. Pero as of this time, syempre lilinisin muna natin to. Yan. Ito pala is paragis. Gamot daw yan guys. Pero dahil makapal na talaga siya dito at yung nag-comment nga na-ikat yung grass dahil baka may ahas. So, yes, tama po siya.
And then, yung aking mga saluyot guys, oh. Maraming insekto. Kinakain ng dahon. This is the superfood. Yan. Mayroon ako nakitang vitamins na ito yung mga ingredients kasi superfood nga yung saluyot. Pero hindi ko na ito magamit sa aking gulay dahil sira na siya. And then tuyo na rin yung aking sili, naging small na siya kasi nga nainitan na. At and of course, na siya, old na tong sili na to. Pero pinagtsatsagaan, sayang. And then dito guys, hindi ko pa siya na-ikat. Ayan oh. Kailangan pa rin siyang ikat, no? Pero kasi sayang naman na ikat dahil nga yung mga manok namin, pag lahat na ikat na, wala na silang tutukan. Ayan oh. So makikita nyo guys, so tinutukan nila yung mga damo. So hindi pwedeng ubusin. Ayan. So thank you so much for watching guys. Bye. Wow.